Ito ang Suzuki Smash 115. Ano nga ba ang ma-offer sa atin ng motor na ito? At sulit pa nga bang kunin ito ngayong 2026? Siyempre mga idol, alamin na rin natin yung presyo ng motor na ito kung kukunin mo siya ng installment. Kaya kung nagpaplano kang kumuha ng ganitong unit ngayong 2026, ay panoorin mo na ang ating video para naman magkaroon ka ng idea kung ano-ano ang specs ng motor na ito. So tara, let's G! Alright, ito po yung susi ng Suzuki Smash na 115, no? At meron na rin po itong shutter key dito sa kanyang susian. At puntahan na po natin yung kanyang meter panel. Ito po ay naka-analog at talaga namang very informative din at makulay yung kanyang meter panel. Kumpleto yung mga information na hinahanap natin sa meter panel. Meron tayo dito speedometer, meron din tayong gear indicator, syempre yung left and right ng signal light. Meron din tayong high and low beam at meron din check engine warning light. Syempre hindi rin po mawawala yung fuel meter para alam natin kung mauubusan na ba tayo ng gasolina. Ang kagandahan dito guys, napakalapad nung kanyang meter panel at maganda rin naman yung kulay na inilagay dito. Panigurado sa gabi napakaganda ng liwanag nito. Para naman po sa kanyang starting system, meron tayong kulay yellow na button dito para sa kanyang electric starter. At dito naman tayo guys, sa kabila, nandito naman nakalagay yung high and low ng ating headlight. Syempre yung left and right ng ating signal light. At meron din po itong hazard light, At pagdating naman po sa button ng horn ay kulay dilaw din yung kanyang pindutan. Pagdating naman po sa braking system, naka-disc brake tayo sa unahang gulong. At ito yung kanyang headlight, Ito po ay naka-bulb type at medyo malaki yung salamin nito compared mo doon sa Suzuki Smash na 115 na decarb. Sa may bandang ibaba ay meron lamang tayo ditong Suzuki logo at pansinin nyo, napakaganda ng kanyang signal light. Pagdating naman po sa unahang gulong, meron tayong 70 by 90 by 17 at ito po ay tube type. At meron po tayo ditong kulay black na cast wheel. Pagdating naman sa kanyang front suspension, meron tayong telescopic shock dito sa unahan. Maganda yung pagkaka-paint job dito at ito ay merong glossy black na kulay. Pagdating naman sa disc brake, meron tayong single pot piston caliper na may brand na Nissin, at kulay black din po ito. Pagdating sa kanyang starting system, equipped pa rin po ito ng kickstarter. At syempre meron din tayong push button switch kanina na kulay yellow. Ang makina naman niya ay merong 4-stroke, single overhead cam, 1 cylinder at 2 valves. Ang kanyang maximum power ay 6.9 kW at 7,500 RPM. Pagdating naman sa kanyang maximum torque, meron tayong 9.10 Nm at 6,500 RPM. Ang kanyang bore and stroke ay 51 mm at 55.44 mm. 113cc displacement at may compression ratio na 9.4:1. Ang kanyang cooling system, syempre air-cooled po ito. At ang kanyang transmission type ay 4-speed constant mesh. Tire size naman po sa likuran, meron tayong 80 by 90 by 17, At ito po ay tube type. Meron din tayong kulay black na cast wheel dito sa likurang gulong. At ito po ay naka-drum brake, Ginamitan ito ng dual shock absorber sa likuran at kulay black and silver yung kanyang kulay, Pagdating naman sa apakan ng ating OBR, coated po ito ng rubber at maganda rin naman yung pagkakabit ng ating foot peg. Naka-bulb type po yung ating tail light at brake light at pagdating naman po sa kanyang signal light naka-bulb type din po ito, May kalaparan din yung kanyang fender sa likuran at para salong-salo yung mga putik na tumatalsik sa tag-ulan, Siguradong hindi ka madudumihan kapag umangkas ka dito sa Suzuki Smash na 115. Ang kanyang stock na sprocket sa likod ay mayroong 37 teeth at 14 teeth naman pagdating sa kanyang engine sprocket.
At buksan naman po natin yung kanyang underseat compartment gamit itong kanyang mechanical key. Dito lang po yung susian niyan sa likuran. At makikita natin dito yung lagayan ng gasolina at yung U-box, no? Pagdating naman po sa kanyang fuel tank capacity, kaya nitong magkarga hanggang 3.7 liters. At dahil ito po ay fuel injected na, medyo matipid na rin ito sa gasolina. Sakto lang naman at hindi rin kalakihan yung kanyang U-box. Typical na U-box pa rin ng mga underbone na motor. At ito nga, dadangkalin na lang natin para may idea kayo kung gaano ba siya kalaki. At dito rin sa U-box nakalagay yung kanyang battery. Meron po tayong metal na grab bar dito sa likurang bahagi ng kanyang upuan para kapitan ng ating mga angkas. Pagdating naman po sa upuan at simpleng-simple lang naman yung cover na inilagay dito. Parang ordinary na upuan lang ng mga underbone. Punta na tayo sa presyo ng Suzuki Smash FI 115. Ito po ay mugs and disc version, Meron tayong cash price dito na 74,500 pesos. At kung kukunin mo siya ng installment, ay magkakaroon ka lamang ng down payment na 4,000 pesos. Kung plano mo siyang kunin ng 12 months or 1 year, ay magkakaroon ka ng monthly payment na 10,135 pesos. Kung 24 months naman or 2 years, magmamonthly ka ng 5,067 pesos. At kung 36 months naman or 3 years, ay magkakaroon ka ng monthly payment na 3,378 pesos. So yun, kung nagustuhan mo ang ating video ay huwag mong kalimutang pindutin yung subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating mga price update dito sa ating mga motorcycle.